na! Kuya Alex! Pasok! Welcome po mga classmates sa Radical Channel. Maraming salamat po una sa Diyos at tayo po ay nakapag-upload na naman ng video. At maraming salamat po sa pag-click ng video na to. Naku, maraming salamat po. Bago po tayo mag-start mga classmates, baka po pwede akong mag-request sa inyo. Baka po pwede kayo mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para po updated kayo sa mga video na aking i-upload. Huwag na rin po sana ninyong kalimutang mag-like at pakishare na rin po ang ating video para po sa mga iba pa po nating mga classmate na gustong matutong mag-gitara. Kaya naman tahimik ka. Lagyan mo ng music. Ano? Tayo po mga classmates ay nasa part 2 na ng series ng ating pag-aaral para po sa mga guitar beginner dyan. Yung ating pong part 1, nandiyan po sa inyong mga screen. Pakihanap na lang po sa ating channel kung ano po yung mga dapat muna nating malaman bago po tayo magsimulang mag-aral ng gitara. At ngayon nga pong part 2 ay paano po tayo tututong mag-gitara. Siyempre hindi naman po natin matatapos ito sa isang video lang na makukumpleto po natin lahat. So ginawa ko po lahat ng mga advice o mga tips na ibinibigay ng ating mga kababayan na mga vlogger na inyong mapapanood sa YouTube. So lahat po sila ay pinagsama-sama natin dito sa ating video, yung mga tips na kanilang ibinibigay. Gayon din po yung mga foreign na mga vlogger, no? Katulad nila, katulad ng Andy Guitar, Marty Music, Justin Guitar, at marami pa pong iba. At ngayon pong part 2 ng ating pag-aaral ay paano po bang matuto mag-gitara. Siyempre yung mga basic po natin na pag-aaralan, sisimulan po natin mula sa paghawak ng gitara. Ano ba yung mga chords na dapat muna nating malaman, mga dapat at i-practice para po mapadali yung ating pag-aaral ng pagigitara. Siyempre ang maganda po dyan mga classmate, unang-una para mabilis po yung ating pagkatuto sa pagigitara, dapat ay yung passion po natin, yung hilig po natin o yung kagustuhan nating matutong maggitara para po hindi po tayo masyadong mahirapan. Kasi kung tayo po mag-aaral lang ng paggigitara dahil sa magpapasikat tayo, may nililigawan tayo, o anumang dahilan, pero hindi mo naman talaga gusto o hindi talaga yun ang passion mo, medyo mahihirapan tayo o matatagalan. Matututo ka rin pero matatagalan yung pagkatuto mo sa paggigitara. O di naman kaya kung matuto ka naman maggitara, pagka hindi ka na po nagpa-practice o wala ka na po pinasisikatan, makakalimutan mo na rin po yung paggigitara. Hindi po katulad pagkahilig mo yung paggigitara, siyempre nandun yung passion mo, hindi mo siya makakalimutan dahil lagi mo siyang aaralin o gagamitin yung iyong gitara. Kaya po mga classmates, na-advise ko po sana ay mapanood po ninyo muna yung part 1 ng ating pag-aaral tungkol po sa mga bagay na dapat muna nating malaman bago po tayo magsimulang mag-aral ng gitara. Sa pagtingin po pala ng chord chart mga classmates, kasi ang nandun po sa chord chart patayo. So pag ganyan po yung ganyan nasa chord chart, ganyan. Kaya yung D niya, so ito po yung D, third string, tapos nasa first string, tapos yung third finger mo nasa second string. So yan po yung D, nakatayo siya. Ganun pala yun. Dapat sana pag ganyan, no? Pero ang ginawa pag ganyan patayo. So sana po hindi po kayo malito. Easy lang yan, kaya ko yan. So ganyan. Ayun. Simulan natin mga classmates sa paghawak, tamang paghawak ng gitara. So ito po, mayroon pong korte yung ating gitara. So diyan po natin ilalagay sa binti natin. Huwag po yung pahiga. Kaya karamihan po kasi ng mga beginner, minsan hinihiga nila o naka-side na ganyan. So kailangan medyo itayo po natin siya. Ayan. So yun ang posisyon. Tapos yung braso, hindi po kayo dito mag-i-strum. Dito po yung inyong braso ilalagay. Ayan. Pag nag-strum po kayo,
Dito banda sa may malapit sa butas. Okay. Tapos yung hawak po ninyo dito sa neck, para po kayong humawak ng doorknob. Doorknob ng pinto. Ayan, yung doorknob ng pinto, parang ganun po ang hawak. So, ayan. Ah, yun na pala yun eh. Siyempre, kailangan ng gitara po natin nasa tono isa-isa. Normal, syempre naman. Ang ginagamit ko pala mga classmate na guitar tuner ay yung Guitar Pro. Ayan, libre naman po yan na naida-download sa Google. So, pagka nag-green po siya, yan sa baba. So, yun na po yung standard po ito. Ano, standard. Pag nag-ilaw po yung kulay green, ayan, nasa tono na po yan. Standard tuning po. So, dito sa second string, yung B. Ayan. Sa third, yung G. Yung fourth, D. Yung fifth. Ito po yung fifth. Ito yung A. Tapos siyempre taas yung E na low. Okay. So, sa tono na po siya. Kung di po kayo marunong magtono, yan, libre naman po yun na i-download. Hindi po katulad nung araw nung sisimula po ako mag-aral mag-gitara, pinapatono ko pa po sa marunong. Ngayon, madali na lang po. So, start po tayo mga classmate. Medyo lapit lang po ako sa ating video. So, ngayon, sana na-practice na po ninyo yung paghawak ng tamang paghawak ng gitara. Sunod po natin yung pagtipa naman po. Ang maganda pong pag-aralan po natin kung tayo po ay beginner o nagsisimula pa lang tumipa, siyempre ang paborito ng lahat ay ang G. Yun po yung basic na tinuturo sa mga beginner. Ito po ang G. Yung ating numberan po natin ating finger. Ito yung 1, 2, 3, 4. So yung first finger natin nandito sa second fret. Ito yung mga fret. First, second, third, fourth, fifth. So yan po yung mga fret natin. So yung G, yung first finger natin nasa fifth string. Ito yung mga string. Ito yung string 1, string 2, 3, 4, 5, and 6. So nasa second fret, tapos fifth string. Yung ating second finger naman nasa 6 string na nasa third fret. Ayan, yung third fret, 6 string. Siyempre yung third finger natin nasa pinakababa, 6 string ng third fret. Okay? Fret 1, fret 2, fret 3. Yan ang ating G. Tapos ibababa lang po natin. Ayan po yung sinasabi nilang C at 9. Kaya lang ang C at 9 meron pong yung fourth finger natin nasa pinakababa. Tapos yung third finger nasa fifth string. Ayan, saan na nakikita po. Kaya pag nag-G po kayo, ganyan na lang po gawin ninyong G. Ayan, para madali. Yung fourth finger natin nasa pinakababa, 6 string. And then yung third finger nasa fifth string ng third fret. Ayan, pantay po sila ng second finger natin. So yan ang G. Pag ibababa lang po natin siya, C at 9, bababa mo lang itong ganyan. So ito mula sa 6, bababa mo sa fifth string. Yung first finger naman natin, galing siya sa ng fifth, bababa mo lang sa fourth string. Ayan. So yan yung C at 9. So yan po yung gawin natin parang exercise. Kasi kung sa scale mayroong mga practice na ginagawa. So sa chord naman, as a beginner, siyempre kailangan din pinapractice din po natin. So G, tapos C at 9.
Focus lang po muna kayo sa dalawang chords. Okay? So, siyempre sinabi ko kanina, hindi tayo dito mag-i-strum, dito sa may butas. Hindi lang mo kita sa, ayan, dito tayo mag-i-strum. Pag nag-strum po tayo, ang gamitin nating kamay, parang ganyan po, parang humahawak rin ng pick. Pinaka-pick mo muna itong ating intuturo. Ayan. Ganyan, para mamaya sa strumming po tayo. Pag nag-strum po, puro down muna. Ayan. Ayan po ha, puro down. Yung strum po natin, puro down muna. So ulit, G, down yung strum. Tapos, bababalan natin, C at 9. Siyempre, beginner tayo. Mangyayari dyan, may mga sumasabit. May mga sumasabit dyan. Maaaring ito, napapadapa ninyo, nagiging ganun ang tunog, oh. Yan, nagiging ganun ang tunog pagka nakadapa. So, kailangan mag-focus kayo na i-check ninyo na hindi sumasayad yung ibang string. Yung hindi naman nadidiinan, hindi dapat yan sumasayad dun sa ibang finger na hindi naman nadidiinan. Kasi ang nadidiinan lang po dapat yung first string, second, tapos yung fifth string, at yung iba hindi natatamaan. Tingnan niyo baka iba yung nadidiinan din. Ayan po yung G. Yan, kailangan focus kayo sa pagko-chord ninyo sa mga chords G, C at 9. Dapat ganyan po ang tunog. Hindi parang ayan. Pag ganyan po yung tunog, ibig sabihin mayroong sumasayad sa ibang kamay, daliri po ninyo, o di naman kaya hindi nadidiinan. So dahil sa beginner pa lang po tayo, dapat medyo didinan nyo po. Ayan. Okay. So G, tapos C at 9. Practice lang po. Down lang po yung ating strum. After po nyan, sa A naman. Tapos A. Yan, ang A po natin, yung first finger nasa 4th string. Sunod-sunod na po yan, 3rd string and 2nd string ng 2nd fret. Ito yung 1st fret, 2nd fret. Ayan, yan po yung A. Okay? So yan po yung kumbaga yung pa-practice natin. First exercise, G, C at 9 and A. Okay? Paano yan? Ganyan, nag-iisang strum. Exercise number 1. Okay. And then exercise natin number 2 naman. Ito, madali rin po ito. E minor. Okay? Ang E minor, yung first finger natin nasa 5th string ng 2nd fret. Ito yung mga fret. Tapos yung ating 2nd finger, kasunod lang po sa baba, nasa 4th string. So, ayan. So, down lang din po ang ating strum. Yan, kailangan po, tingnan po ninyo mabuti kung may sumasayad. Tapos, second po ay A. Nagawa na po natin kanina yung A. So, ganun din po, A. Sunod-sunod lang po siya. And then, D. Ang D, nasa 3rd string, first finger. Yung 2nd finger natin, nasa 1st string. Ito yung 1st string. And then, yung 3rd finger, nasa 2nd string ng 3rd fret. Okay? So, down lang ulit. Ayan po yung ating second exercise. A and D. Medyo masakit po sa kamay sa umpisa, pero pagka lagi nyo pong ginagawa yan, masasanay rin po yung inyong mga kamay.
Normal, syempre naman. Okay? Balik po tayo sa ating first exercise. G, C at 9, and A. Oh, ganyan po. Ulit-ulitin lang po ninyo yan. Kahit po mga 10 times. After that, Sinabi na huwag mag-i-English at nakakikilabot yung English mo eh. 10 times din po yung E minor, A, and D. Okay? Ngayon, punta naman po tayo sa third exercise natin. Mag-exercise Ang tayo third tuwing exercise, umaga. G. Pwede po ganyong gawin ganito. Okay, pwede rin po yung kanina, yung may dalawa sa baba. Yan ang G. Okay. Tapos sunod po, E minor. Ayan, yung ginawa na rin natin kanina sa exercise number 2. Yan po yung E minor. And then C. So ito na, yung C. Karamihan po ng beginner, ito po yung nahihirapan sila sa letter C. So ang letter C po natin ay ganito. So nasa itong first finger natin nasa second string. Tapos ang second finger nasa fourth string. Ang third finger nasa fifth string. Okay, yan ang C. Yan po yung shape ng C. Okay. Sabi ko po sa inyo, yung hawak po ninyo ng neck para yung doorknob. So yung thumb natin lagi na sa taas. Wag nyo po munang ibababa na parang ganyan. Kailangan medyo nakataas siya. Okay. Okay, basta hawak, parang hawak po ng doorknob. Ayan. Okay. Ayan po yung C. Sunod, D. O yung D, nagawa na po natin kanina sa exercise number 2. Pero ang D po natin ito, first finger nasa third string, second finger nasa first string. Tapos ang third finger natin nasa second string. Ginawa na po natin kanina yan sa second exercise. So yung ating third exercise natin, bali ganito po. G, E minor, C, at D. Okay? Ito yung ating third exercise. Okay? Pag yan po nakabisado po ninyo lahat yan, mula yung first exercise natin, yung first exercise natin, tapos yung second exercise, ayan, tapos third exercise, ayan. Kapag nakabisado po ninyo yung pattern na yan, yung tatlong exercises na ginawa natin ngayon, marami na po kayong mga kanta na mabubuo po riyan. Sa mga susunod po nating vlog, kung loloobin, ay share ko po sa inyo kung anong mga kanta ang po pwedeng mabuo gamit po yung mga chords na ginamit po natin ng mga exercises. Alright, rock and roll to the world. Ngayon, punta naman po tayo sa, sana po na kuha po ninyo, pero pwede naman po ninyong i-rewind yung ating video. Punta naman po tayo sa strumming. So ano po yung mga share ko po sa inyo yung technique sa pag-strum. Sa pag-strum po, so punta tayo sa first exercise natin. So ito po yun, G. So sinabi ko po kanina sa inyo, so focus ko lang po sa camera yung sa strum. Yan, so lapit lang po tayo. Sa strumming naman po tayo po-focus. Sabihin ko lang po sa inyo kung ano yung tinitipa ko po, no, sa G. Ayan, sabi ko po kanina down. So umpisa po, puro down lang po muna, siyempre. G, C at 9, A. So doon muna po tayo sa exercise number 1. G, C at 9, A. Ngayon, pagka nakabisado na po ninyo yung mga chords, yung mga exercises natin, mabilis na po ninyo na ililipat.
Sa strumming naman po tayo ngayon. Sasabayan naman po natin ng strumming yung ating mga exercises na ginawa. So una po, siyempre, dahil nagsisimula pa lang tayo, puro down lang po muna. Okay. After nyan, pagkabisado mo na, siguro mga after 3 days, gawin po ninyo kahit 1 oras po. 1 oras, 1 araw. Pero mas maganda po sana kung medyo mahaba po ang inyong oras, 2 oras, 3 oras, para mas mabilis po yung inyong progress. Pero sabi ko po sa inyo kanina, yung tips na aking binigay, kailangan po talaga nandun yung passion ninyo o yung kagustuhan ninyong matuto para hindi po mabagal yung ating pag-aaral. O di naman kaya pag natuto naman po kayo, hindi nyo agad makakalimutan. Okay? So ngayon, balik po tayo pagpalagay natin after 3 days, no? Nakukuha na ninyo yung, kung nakakabisado nyo na yung mga exercises natin. Sa strumming naman po na technique na ibabahagi ko naman sa inyo, eto po. So una po, down. Sunod po, down, up, down, up, down. So ulit, sa G tayo muna, G. Ayan. Parang nag-alternate lang, lipat-lipat. Isang down, isang up. Isang down, isang up, isang down. O, ulit. Ayan. Kaya po ganito po yung sinasabi ko po sa inyo pag nag-strum kayo yung kamay ninyo, para po pagka nandun tayo sa paghawak ng pick, hindi na po kayo masyadong mahirapan. No? Bali, hinahanda ko na po yung inyong kamay para pagka humawak kayo ng pick. Kaya ganyan po muna ang sanayin po ninyo. Ayan. Dahil nga po nakisimula pa lang kayo, wag muna kayo mag-pick. So parang ganyan lang po muna yung inyong kamay. Sana nakikita po na maayos. Ayan, ganyan. So ulit, down, up, down, up, down. Nasa G lang po ako niyan, ha. Ayan, tapos lipat nyo ng C at 9. Tapos A. Yan, sana nasasabayan po ninyo. Sabay po tayo. Sa G, C at 9, bababa lang po ninyo. Ayan po yung G, bababa nyo lang. Okay, naturo ko na po sa inyo kanina yung G. So ibababa lang natin. So ulit. Tapos A. Okay. Siyempre bago ninyo i-strum, dapat nakatipa na. Nakadiin na kayo. Okay. Ulit. C at 9. Tapos A. Ayan. So yan po yung strumming na sa simula. Okay. Pagka bibilisan nyo na, ayan. Tapos lipat, C at 9. Lipat naman ulit sa A. Okay. Sana po nakukuha po ninyo. Sa mga susunod po natin mga vlog, share ko nga po sa inyo, sinabi ko po kanina, kung anong mga kanta pwede natin mabuo dun sa ating mga chords na exercises na ginawa natin. Tapos sa mga susunod pa ulit, share ko naman sa inyo yung technique pa. Kasi itong aking sinare ko lang sa inyo, basic pa lang ito. So mayroon pa mga technique na pwede pa nating magawa para medyo mabilis tayong matutong mag-strum. Pero po sa ngayon,
yan lang po muna ang gawin ninyong strumming. O, diba? Tapos, C at 9. Okay. So, sabayan niyo po ako, ha. Sabay tayo. Okay. Sa, ano tayo? Sa exercises number 1. C at 9. A. Exercises number 2. E minor. A. D. Exercise number 3. G. E minor. C. And D. Ayan. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yan lamang po mga classmates yung ating tutorial ngayon, yung part 2 natin tungkol po sa pag-aaral tungkol sa basic guitar lesson. Muli po, sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-like at pakishare po yung ating vlog po ngayon para po sa mga classmate natin na gusto rin po matutong mag-gitara. Masa po ako, sana na-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyo at na-click niyo na po ang notification bell para pa po sa mga susunod na series ng ating pag-aaral tungkol po sa basic guitar lesson. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panonood. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Huwag po natin mag-gitara ang aking pamangkin na si... Ano pangalan mo? Pakilala ka? Raven! Ayusin mo. Prince Raven S. Acerbo! Oh, yan. Tuturuan ko muna siyang mag-strum. Muna, strum technique. Ano yung unang tinuro ko sa'yo? Paano? Oh, down muna, down. Sige. Sige. Oh, down, up. Sige. Yan, down and up. Yan muna po ang tinuturo natin sa kanya. Pag familiar na siya, hindi ganun, hindi ganun. Yan. Tapos ganun, taas. Yung ganyan ba ganun, parang hard. Yan. Pag familiar ka na sa strum, saka tayo magtitipa. Gusto ko yung parang ano, yung... Pre, linaw ah. Oo. Yan. Okay. I shall return. Hasta la vista, baby.